Sa inyo, tulad din sa akin, mayroong maraming puting pulbos na hindi na natin pinapansin dahil tila karaniwan at walang halaga. At ito ang asin at asukal sa ating mga kusina. Ang dalawang sangkap na ito na madalas nating ginagamit ng di namamalayan ay humubog sa ating panlasa at maging sa pagtatayo ng ilang palasyo. Sa loob ng milyong taon, ang matamis at maalat ay bihira, mahalaga at hinahanap dahil hinubog tayo ng ebolusyon tulad ng ibang hayop. Nagiging parang adik tayo sa mga pulbos na ito dahil mas gusto natin ang lasa kaysa sa mapait o maasim. Ang asin, para magsimula, ay talagang mahalaga para sa lahat ng nilalang sa mundo. Maaari pa ngang sabihin na ang mga hayop sa lupa ay sa isang paraan hindi talaga lubusang nakaalis sa dagat. Dinala nila ang dagat. Ang ating katawan, alam nyo naman, ay pangunahing binubuo ng tubig na hindi dapat kalimutang dagdagan ng malaking kurot ng asin. Habang lumalayo sa baybayin, nababawasan ang asin sa paligid. Ang mga uri ng nabubuhay sa tabang na tubig, tulad ng mga uri sa lupa, ay nag-adapt para mabuhay na mas mababa ang antas ng asin sa kanilang katawan kumpara sa mga uri ng nabubuhay sa dagat. Hindi natin ito kayang talikuran, kaya araw-araw natin itong hinahanap at kinakain. Karaniwan, may 35 gramo ng asin kada litro ng tubig dagat. Ibig sabihin, mga 3.5% ng bigat ng karagatan ay galing sa natunaw na asin. Sa aming pananaw, 0.5% ng bigat ay asin. Para sa taong 70 kilo ang timbang, katumbas ito ng 70 kutsarita ng asin. At lahat ng uri ng hayop sa lupa ay nangangailangan nito para gumana ng maayos ang kanilang mga selula, kalamnan o sistemang nerbiyos. Ito rin ang dahilan kung bakit ang mga halamang kumakain na hayop ay dumidila ng mga bato na may taglay na asin, at ang mga langgam ay umiinom ng pawis na mayaman sa asin mula sa ibang mga hayop. Ang asukal ay nagbibigay enerhiya sa kalamnan at utak na laging pinupuri kapag binibigyan natin ito. Gamit ng mga halaman ang nakakaadik nilang katangian para pagtrabahuhin ang insekto kapalit ng nektar. Nagawang maging adik ang mga kolibri na inuubos ang oras sa paghahanap nito, kahit wala silang panlasa sa tamis. Galing sila sa linya ng mga ibong kumakain ng karne, direkta mula sa dinosaur na ninuno nila. Nagtagumpay ang mga halaman na mapasunod ang malalaking hayop sa pagbabalot ng matamis na laman sa kanilang buto para kainin at madala sa bituka ng mga hayop. Kaya naman, sa isang banda, ang pag-iral ng asukal ay parang hindi direkta, ngunit nagbigay ng mga pakpak sa mga polen at mga paa sa mga buto. Walang halaman sa kalikasan na parehong nakakalason at matamis. Kaya ngayon, sisimulan nating tuklasin ang mga nakakabaliw na kwento ng dalawang puting pulbos na ito at sisidlan natin ang mga kamanghamanghang epekto na naidulot nila sa sangkatauhan. Ngayon, balikan natin ang dalawang kahanga-hangang kristal na ito. Kahit na ang purong asukal at asin sa ating mga kusina ay madalas magkamukha na parang pareho lang sila. Magkapatid man tingnan, magkaiba ang pinagmulan ng dalawang pulbos na ito. Ang tinatawag nating asukal ay sucrose, na kabilang sa malaking pamilya ng mga asukal na tinatawag ding carbohydrates. Itong sucrose na ito ay binubuo ng dalawang asukal, isang glucose at isang fructose na ganito ang itsura. Kapag sinusulat ang kemikal na formula ng dalawang asukal, tinatawag natin silang simple, pero huwag magpalinlang dahil hindi talaga simple ang mga asukal. Dahil produkto sila ng napakakomplikadong organikong chemistry na tanging buhay na organismo ang nakakagawa. Ang komplikadong mga molekulang ito ng asukal, kung matuklasan sa ibang planeta, ay halos patunay agad ng buhay sa ibang bahagi ng universo. Maraming uri ng asukal tulad ng ribose, deoxyribose, lactose, almirol, chitin, at iba pa na pawang komplikadong molekula. Karamihan sa kanila ay hindi matamis, pero magkapareho sila ng molekular na estruktura. Ang ilan ay ginagamit para mag-imbak ng enerhiya. Ang iba naman, tulad ng chitin, ay bumubuo sa balat ng mga insekto, at ang iba pa ay pundasyon ng DNA at ribonucleic acid. Ang asukal, protina at lipid ay pangunahing sangkap ng buhay
sa hayop, halaman at bakterya. Hindi kayang talakayin lahat ng uri ng asukal sa isang video. Dito, pangunahing tututukan natin ang mga mabilis matunaw na asukal, ang mga puro ng enerhiya na mabilis na nasisipsip ng katawan at talaga namang kinagigiliwan ng ating panlasa. Sa kabilang banda, mas simple ang asin. Ang chemical nitong formula na sodium chloride ay mas simple kaysa sa mga asukal. Kasama rin ito sa mas malaking pamilya ng mga asin. Hindi tulad ng asukal, ang makahanap ng maraming asin sa ibang planeta ay hindi nangangahulugan ng ebidensya ng buhay o ng anumang nabubuhay na nilalang. Dahil ang mga asin ay produkto ng tinatawag na inorganic na chemistry, ang chemistry ng mineral. Nakakatuwang isipin na ang asin ay isa sa kakaunting batong kinakain ng tao. Mga mineral ang laman nito. Malapit na konektado ang asin at tubig sa ating planeta. Ang sodyo at kloro ay may kasaysayang nagsimula pa noong unang panahon. Ang kloro ay inilabas bilang gas ng malalakas na bulkan sa buong mundo halos 4 na bilyong taon na ang nakalipas. Unti-unting nawala ang elementong ito sa atmosfera dahil sa milyon-milyong taon ng malalakas na pag-ulan na natunaw ito. Tungkol naman sa sodyo, ang isa pang sangkap ng asin sa mesa, ito ay matatagpuan sa mga batong nasa ibabaw ng lupa kung saan unti-unting hinugasan ng ulan ang bahagi nito. Nang matunaw sa tubig, nagsama ang dalawang elementong ito dahilan ng alat ng karagatan at mula noon ay hindi na sila nagkahiwalay. Linawin natin, ang asin ayon sa kemika ay mga kristal na binubuo ng dalawang magkaibang ion. Ang pinakasikat at siyang tinutukoy natin sa video na ito ay ang sodium chloride sodium Cl, ang ating asin sa mesa. May daan-daang libo pa at ang pinakakilala ay ang mga pangalan na lumalabas ngayon sa screen. Ang potassium nitrate, calcium sulfate, sodium carbonate, magnesium chloride, sodium bicarbonate at magnesium sulfate ay pawang mga asin. Ngunit mas bihira sa kalikasan ang daan-daang libong ibang asin na ito. Sa pisyolohiyang pananaw, kahit may mahahalagang mineral ang ilan, hindi sila kasing halaga ng sodium chloride. Para mapaniwala kayo, isipin ninyo na kapag natunaw sila sa tubig ng ating katawan, ang mga ion na kloro at sodium ay naghihiwalay. Bawat isa sa kanila ay tutulong sa pagbuo ng mahahalagang kemikal na mekanismo sa ating buhay. Mahalaga ang sodium sa pagpapadala ng signal ng nerbiyos at pag-urong ng kalamnan. Ang kloro ay tumutulong sa paggawa ng hydrochloric acid na mahalaga sa pagtunaw ng pagkain at pag-regulate ng asido sa dugo. Parehong mahalaga ang mga ito sa balanse ng tubig sa katawan, hindi lang basta asin sa mesa. Kadalasang kailangan ng tubig para mabuo ang dumi. Ito ang nagdidissolve ng mineral, naghihiwalay ng ion, nagdadala, nagpapakonsentra, at nagpapakonekta sa kanila hanggang mag-ipon at makabuo ng kristal, patong at deposito. Dahil sa tubig, nabubuo at naiipon ang asin, kaya sinusuri ng mga misyon sa Mars kung may deposito ng asin doon. Dahil kung saan may asin, tiyak na nagkaroon ng tubig, at kung saan nagkaroon ng tubig, maaaring nagkaroon din ng buhay. Naintindihan nyo ba? Gusto natin ng asukal, pero okay din ang asin. Sa kasaysayan ng ating planeta, nauna ang asin kaysa sa asukal at ganoon din sa kasaysayan ng tao. Nagsimula pa noong Neolitiko ang paggawa at paggamit ng asin bilang kristal o brin na natunaw sa tubig. Kaugnay ito ng pag-aalaga at paninirahan ng mga hayop. Noong tumigil ang mga tao sa pangangaso at nanirahan sa mga unang nayon, nagsimula silang mag-alaga ng halaman at hayop. Kaya nabago ang pagkain nila matapos maimbento ang agrikultura. Ang ating mga ninuno ay kumain ng mas maraming halaman at butil na mas kaunti ang asin kaysa karne. At pagkatapos, sa pagpaninirahan, lumitaw ang isa pang malaking hamon, ang pagpapanatili ng pagkain. Dahil kung hindi na tayo sumusunod sa mga hayop sa kagubatan, hindi na rin tayo makakapangaso araw-araw. Kailangan nating matutong mag-imbak ng pagkain para makalampas sa masamang panahon. At para dito, walang mas hihigit pa sa asin na tumutulong upang mapanatili ang pagkain.
Kaya nilalagyan natin ng asin ang karne, isda at gatas na ginagawang keso. Habang natututo mag-alaga ng hayop, inaalayan din sila ng asin. Dahil nakakatulong ito para mapataas ang produksyon ng gatas ng mga alagang hayop na hindi nauubusan ng asin. Mas malusog ang mga hayop, mas maraming gatas ang napoproduce at mas mabilis silang lumaki. Sa madaling panahon, naging food supplement, pangpreserba at pampaganda ng ani ng hayop ang asin. Naapektuhan din ng rebolusyong neolitiko at domestikasyon ang asukal. Kahit maraming prutas ay matamis, karamihan noon ay hindi ganoon katamis. Bago pa makialam ang tao, pinipili na ang mga halamang may pinakamalaking bunga, pinakamatamis, at pinakamataas ang asukal. Kung mahalaga ang asin, mas ninanais ang asukal. Hanggang sa madala tayo nitong gumawa ng kabaliwan dahil di tulad ng asin, wala tayong panlasa o isip na nagsasabing sobra na. Sa halos buong kasaysayan ng tao, ang matamis na lasa, na kaakit-akit at malakas, ay nagmumula lamang sa pulot na kailangang kunin mula sa mga bubuyog. Hindi lang tayo ang adik na handang suungin ang panganib ng kanilang mga pangil. Tayo lang ang nagpaamo ng mga insektong ito para mapakinabangan ang kanilang kahanga-hangang produkto. Ang pinong asukal na may malinis at masarap na lasa ay nagmula sa tubo na tinawag ng mga Arabo na tambo, na gumagawa ng pulot kahit walang bubuyog. Ang malaking damong tropical na ito, na maaaring umabot ng 2 hanggang 6 na metro ang taas, ay nagmula sa New Guinea, kung saan ito ay itinatanim ng mga tao mula pa noong panahon ng Neolitiko. Mabilis itong kumalat sa mga kalapit na isla, kaya dapat agad kainin dahil mabilis mabulok ang tubo. Libong taon bago ipinanganak si Hesukristo, matatagpuan na ito sa kanlurang China at India, lalo na sa India bandang 500 before Common Era. May mga inventor na hindi makikilala na nakatuklas kung paano mapiga ng malakihan ang katas nito. Sa pamamagitan ng pagpapakulo at pagpapalamig, nakakakuha sila ng halos purong kristalisadong sukrose na pwedeng itago o ilipat sa baul o tapayan. Ipinanganak na ang industriya ng asukal. Nadiskubre ng mga Europeo ang halamang ito dahil kay Nirk, Admiral ni Alexander ang Dakila, na naglakbay sa India noong 325 before Common Era. Hindi pa nila natitikman ito dahil hindi tumutubo ang tubo ng asukal sa mga tuyong lugar gaya ng gitnang silangan. Ilang siglo pa ang hinintay bago naging posible ang pagtatanim ng tubo ng asukal sa Mediterranean dahil sa malalaking proyekto ng irigasyon sa Iran, Iraq at Syria. At noong taong 800 pagkatapos ni Hesukristo, doon tunay na natuklasan ng mga krusada ang asukal mula sa tubo sa Jerusalem. Sobrang nahumaling sila rito, kaya nagtayo pa ng mga imperyong kolonyal para makakuha ng asukal. Bago ko ikwento ang kasaysayang ito, balikan muna natin ang asin na naging dahilan ng pag-usbong ng mga lungsod sa mundo. Tingnan natin ang Venecia. Noong ika-10 siglo, karamihan ng yaman nila ay mula sa kalakalan ng asin na ginagawa sa kanilang mga latian. Nagpatayo ang lungsod ng mga doge ng mga rutang pandagat at panlupa para ipadala ang produktong ito at nagpatupad pa ng monopolyo. Ang asin ng lahat ng dayuhang barko ay kailangang ibenta sa kanila at muling ibinebenta ng Venecia para kumita. Dahil dito, ang kalakalan ng kristal ang nagpondo sa kanilang barko, palasyo, impluensya, at ginawang pangunahing sentro ng kalakalan ang lungsod sa Mediterranean. Dahil kontrolado nila ang rutang asin, dito rin dumadaan ang seda, pampalasa at porselana mula sa malayong silangan. Hindi lang sa latian kinukuha ang asin, pwede rin itong minahin gaya sa Salzburg, Austria, na ang ibig sabihin ay kastilyo ng asin. At utang nito ang kasaganaan sa mga minahan ng asin na ginagamit na simula pa noong panahon ng bronze sa mga Alps. O kaya naman sa Hallstatt, isang lungsod na itinayo sa paanan ng isa sa mga pinakamatandang minahan ng asin sa mundo at ginawang mahalagang sentro ng kalakalan ng mga kalsada. Ang pinakamalaking minahan ng asin ngayon ay nasa ilalim ng lawa ng Huron, Canada.
Ang depositong ito na nabuo 430 milyong taon na ang nakalipas nang sakupin ng mga halaman at arthropod ang lupa ay nasa 500 metrong lalim ngayon. At mula sa 160 kilometro ng mga lagusan, ang 600 minero at ang kanilang mga makina na nagtatrabaho doon ay nakakakuha ng 8 milyong tonelada ng asin bawat taon. Kapag bibili ka ng asin mula Himalaya, tandaan na malamang galing ito sa minahan ng Kerwa sa Punjab, hilaga ng Pakistan. 300 kilometro mula sa pinakamataas na bundok sa mundo. Dito kinukuha ang asin na fossil na mas matanda ng 2 beses kaysa sa mula sa minahan ng Godriche. At nabuo dahil sa pagsingaw ng panloob na dagat. Nangyari ito 800 milyong taon na ang nakalipas bago lumitaw muli dahil sa pagbuo ng Himalaya. Sa totoo lang, hindi ito nagbibigay ng espesyal na katangian pero nagbibigay daan para makapaglagay ng kasaysayan sa mga putahe. Bawat butil ng asin na kinakain mo ay mineral na natunaw sa sabaw mo. Baka magulat ka rin na sa 400,000 toneladang asin na minimina dito bawat taon, 30 lang ang para sa pagkain. Ang natitira ay ginagamit para sa industriya, lalo na sa mga kosmetiko o para sa pag-aasin ng mga kalsada. Sa Europa, may malalaking minahan ng asin na ginawan pa ng mga simbahang inukit mismo sa asin. Katulad ng kapilya ni Stan Kinga, na bininyagan sa loob ng kamanghamanghang minahan ng Welika na matatagpuan sa Polonya, ang pagkakaroon ng lahat ng mga minahan ng asin na ito ay hindi nakadepende sa klima. Matatagpuan ang mga ito sa iba't ibang bahagi ng mundo, kung saan noon ay may mga mabababaw na karagatan sa kasaysayan ng planeta. Gumalaw ang mga tectonic plate, sumingaw ang tubig, at naiwan ang mga patong ng asin sa ilalim ng sediment. Lahat ng mga minahan na lungsod na ito ay utang ang kanilang kasaganaan sa paraan kung paano inaalala ng daigdig ang dagat, isang alaala na minsan ay napakatagal na. Sa ilang lugar, nangyayari pa rin ito, gaya ng Salar de Uyuni, isang maalat na lawa na nawala 14,000 taon na ang nakaraan sa Bolivia. Kasing lawak ng Jamaica, ang kamanghamanghang tanawin ng asin na ito na mahigit 3,000 metro ang taas ay pinakamalaking crust ng asin sa ibabaw ng planeta. Nabanggit ko na ang halaga ng asin sa Europa at ganoon din ito sa Amerika bago dumating ang mga Europeo. Kumukuha ng asin ang mga Maya sa mababangkot na baybayin ng Yucatan Peninsula. Sa lambak ng Mexico, ang Aztec ay gumagamit ng maalat na tubig mula sa lawa ng Texcoco at Sumpango. Sa Andes matatagpuan ang asinang Maras, isang kilalang lugar ng pagkuha ng asin na ginagamit pa bago ang panahon ng pre-Inca. Sa taas na 3,300 metro, mainit at maalat na tubig ang lumalabas mula sa bundok. Gumagawa ng mga palanggana upang payagan ang pagbuo ng mga deposito sa pamamagitan ng pagsingaw. Ang natatanging lugar na ito, na halos 1,000 taon nang umiiral, ay patuloy na nagsusuplay ng asin sa Cusco at buong Peru. Pero sa Amerika, ang paghahanap ng asukal ang nagkaroon ng pinakamalaking epekto sa kontinente dahil ang asukal ay naging isa sa mga pangunahing dahilan ng kolonisasyon dito. Hindi ito metapora. Para sa tamis, pinabayaan ang isang kontinente at inalipin ang isa pa. Balikan natin ang gitnang panahon, kung kailan ang asukal tulad ng paminta at luya ay kinahuhumalingan ng mga elitista sa Europa mula sa silangan. Makikita lang ito sa hapag ng Maharlika na sa paghahanap nito ay yumaman sa mga krusada sa banal na lupa at nakabuo ng bagong sistema ng produksyon. Na malalaking lupain na nakalaan lamang para sa eksportasyon at nangangailangan ng pagpoproseso bago i-export at malaking bilang ng manggagawa. Sa mga taniman ng tubo, asukal, ano ang binuo ng mga lipunang Muslim, kasabay ng kanilang mga pananakop sa Mediterranean, gayon din sa mga lugar na kalaunan ay muling sinakop at pinakinabangan ng mga Kristiyano. Dahil sa malaking pangangailangan, binibigyan ng may-ari ng mataas na sahod ang mga manggagawa para matiyak ang kanilang presensya sa mahalagang produksyon. Sa simula, ganun nga. Pero magbabago ang lahat sa Madeira, sa kalagitnaan ng ika-15 siglo sa isla na ito na matatagpuan sa baybayin ng Afrika
at walang naninirahan bago dumating ang mga Portuges. Ang matatarik na bundok ay nagpapahirap sa pagsasaka at nangangailangan ng paggawa ng teres at kanal. Pagkatapos ng mga gawaing ito, tumaas ang produksyon ng tubo kaya bumaba ang presyo ng asukal sa huling bahagi ng ika-15 siglo. Noong dumaong si Cristopero Colombo sa Caribe, hindi pa alam ng kahit sino na nadiskubre niya ang isang bagong kontinente. Sa Madeira, nagdagdag ng produksyon ang mga may-ari ng taniman dahil kulang sa manggagawa, kaya kumuha sila ng mga alipin. Isang desisyong magpapabago sa mundo dahil ang pagkaalipin ay simbolo ng yaman bago pa nagkaroon ng mga taniman. Kakaunti lang ang mga alipin ng pinakamakapangyarihang Kristiyano at Muslim, kadalasan para sa gawaing bahay, hindi agrikultura. Dumating ang malalaking taniman ng tubo kaya nagbago ang modelo. Noong huling bahagi ng ika-15 siglo, karamihan sa mga alipin sa Madeira ay mga bilanggong Berber mula Hilagang Aprika o katutubo ng Canary Islands. Pagsapit ng ika-15 siglo, may bagong pagbabago. Malapit sa tropiko, sa Principe at Sao Tome na maraming tanim na tubo, laganap ang malarya at dilaw na lagnat. At kahit maganda ang tubo ng mga pinakahinahangad na halaman doon, ang mga populasyon na mula sa Europa at Hilagang Aprika na nagtatrabaho roon ay namamatay ng libo-libo agad. Maraming alipin mula Golpo ng Guinea ang binili ng mga Portuguese plantation owners. Mas matibay ang mga populasyong ito laban sa sakit na pumapatay sa mga Europeo sa mga plantasyon kung saan dumarami ang mga alipin at madalas ang karahasan. Ito ay kasaysayan ng asukal at dugo na tumagal ng halos 400 taon mula ika-15 hanggang ika-19 siglo sa kabilang panig ng Atlantiko. Tinatayang mahigit 12.5 milyong bihag ang pinalayas ng mga Portuges, Kastila, Pranses, Ingles at Olandes mula Afrika papuntang Amerika at Atlantikong isla. Mahigit 1.5 milyon ang namatay bago pa makarating sa lupa habang tumatawid. Sa Sao Tome, mas matagal nang mas marami ang mga Aprikano kaysa Europeo sa Amerika. Simula pa lang ng pagkaalipin, marami na ang tumatakas at sumasama sa mga katutubong inalipin din. Matapos ang 400 taong karahasan sa Haiti, nagsimula ang dakilang pag-aaklas. Ang isla ng San Domingue ang pinakamalaking pinagkakakitaan sa lahat ng kolonya at gumagawa ng mahigit kalahati ng asukal sa mundo bago ang Rebolusyong Pranses. Sa mga plantasyong ito, dahil sa malupit na sistemang industrial, kalahating milyong Aprikano ang inalipin ng ilang malalaking puting may-ari ng lupa. Noong 1771, matapos ang dekadang kaguluhan, nagbago ang lahat dahil sa pagkalat ng mga ideya ng kalayaan, pagkakapantay-pantay at pagkakapatiran. Noong revolusyon, ang mga Maron na hindi tumulong sa mga tumatakas na alipin ay kumuha ng armas at ang mga natira sa plantasyon ay nag-alsa. Pinangunahan ni Toussaint Louverture ang kilusan na tumagal ng mahigit 10 taon na may matitinding labanan at mabagsik na pagsupil. Nakialam ang Pransya, Espanya at Inglaterra pero hindi umatras ang dating mga alipin. Noong 1804 matapos ang digmaan, natapos ng Haiti ang tanging matagumpay na pag-aalsa ng mga alipin na nagdulot ng kalayaan. Ito ang unang malayang republika ng mga itim sa mundo. Kahit inalis ang pagkaalipin sa Haiti pagkatapos ng kalayaan nito, patuloy pa ring tumanggap ng asukal ang Pransya mula sa iba pang kolonya. Noong digmaang Napoleoniko, ang pandagat na blockade ng mga Ingles ay humiwalay sa Europa mula sa mundo. Dahil walang asukal mula Antilles o Reunion, gumawa ang Continental Europa ng alternatibo, ang sugar beet. Dahil sa mabilis na industrialisasyon ng mga bagong taniman, naging mas madali at pantay ang distribusyon ng asukal sa buong mundo. Kung asukal ay konektado sa pagkaalipin, konektado rin ba ang asin sa buwis? Ang kasaysayan ding ito ay puno ng karahasan at pag-aalsa, bagaman mahirap ihambing sa kalakalan ng alipin. Sa Europa, noong unang panahon, ginamit ang asin bilang pera. Ang mga sundalong Romano ay tumatanggap ng salaryum, kung saan nanggaling ang salitang sweldo.
Noon, ang mga ruta ng asin ay bumabalot sa mga kontinente, mula Tombuktu hanggang Maghreb, mula Dagat Adriatiko hanggang gitnang Europa, mula Venecia hanggang sa Alpine Pass, na dinaraanan ng mga asnong may kargang puting ginto. Sa China, kontrolado ng imperyo ang pamamahagi ng asin sa pamamagitan ng mga kanal na nagsisilbing ruta. Monopolyo na nagbigay sa mga emperador ng China ng kapangyarihang maningil ng buwis at kontrolin ang mamamayan. Mahalaga ang asin sa buong mundo para sa pagpepreserba, pagpapalaki ng hayop at pagkain. Sa Tibet, karaniwang tumatawid ng Himalaya ang mga yak karaban. Sa Sahara naman, dumadaan sa rutang Trans-Sahara ang mga karaban ng dromedaryo na may dalang asin. At dahil ang asin ay isang kalakal na hindi maaaring palitan, naging perpektong produkto ito para buwisan. Parang isang uri ng value-added tax noong sinaunang panahon. Sa loob ng mahigit 4 na siglo, sa Pransya, ang buwis na ito ay tinawag na gabel. Itinatag noong 1342 ang buwis na ito ay naging isa sa pinakahindi popular sa sinaunang rehimen. Tinanggal ang gabel sa Pransya sa simula ng rebolusyon, ngunit tumagal pa ito ng 450 taon. Nakakabaliw ang buwis na ito dahil hindi lang sa pagbili, kundi pati sa pagmamay-ari ng asin ipinapataw. Mas malala, pinipilit kang bumili ng dami kahit di mo kailangan. Kaya lahat ng higit 7 taong gulang ay kailangang bumili ng minimum na asin kada taon sa presyong itinakda ng Estado, na mas mataas sa presyo sa merkado. Hinati ang kaharian ng Pransya sa mga sona ng buwis. May mga lugar na mataas ang gabel at may mga lugar na mas mababa ang buwis. Sa huli, ang Pays Redimes ay mga lugar na binili na ang exemption sa gabel at hindi na kailangang magbayad nito. Mula sa kaguluhang ito sa teritoryo, sumibol ang isang masiglang kalakalan ng smuggling. Ang asin ay palihim na inilalabas at ipinapasok sa mga hangganan sa loob ng Pransya. At para labanan ito, lumikha ang estado ng isang espesyal na milisya. Ang mga gabelus na itinuturing na mga traidor ng bayan ay inatasang kumpiskahin ang asin na nilalakad at hulihin ang mga smuggler para ikulong at minsan ay hatulan pa ng kamatayan. Noong ika-18 siglo, ang gabel ay halos 10% ng kita ng monarkiya. Mahalaga sa korona, ngunit pabigat sa bayan. Dahil sa buwis sa asin, nagkaroon ng mga pag-aalsa na naitala sa kasaysayan. Noong 1548 sa pag-aalsa ng mga pitot sa timog kanluran ng Pransya, may tagasingil ng buwis na pinatay, mga bodega na sinunog, at mahigit 300 nag-alsa ang binitay dahil sa malupit na pagsupil. Noong 1639, nagkaroon ng pag-aalsa sa Normandy. Naglakad ng nakayapak ang mga nupye, magsasaka, manggagawa, at pari bilang simbolo ng kahirapan at nag-alsa laban sa gabel. Marahas na pinatahimik ng pamahalaan ang pag-aalsa, pinatay ang daan-daang lalaki at winasak ang mga baryo. Hindi na susolusyonan ng autoritarianismo ang kawalang katarungan. Noong 1789, sumiklab ang Rebolusyong Pranses dahil sa maraming dahilan. Mahalaga ang papel ng asin dito noong nakaraang siglo at kalahati. Sa kabilang hemispero, sa India, asin ang sentro ng galit at lakas ng pag-aaklas gamit ang isang dakok nito, isang nakakayanig na kasaysayan. Noong 1930 ang India ay nasa ilalim pa rin ng pamumuno ng mga Briton. At sa lahat ng mga kawalang katarungan na ipinataw ng kolonisasyon, may isa na tila maliit lang sa paningin, ngunit hindi matanggap sa araw-araw na buhay, ang monopolyo ng asin. Ipinagbabawal noon sa isang Indiano na gumawa o mag-ani ng sarili niyang asin. Lahat ng kristal ng asin, pati na ang iniiwan ng alon sa baybayin, ay kailangang kontrolin at buwisan ng pamahalaang kolonyal. Bilang tugon, mag-oorganisa si Gandhi ng isa sa pinakamakapangyarihang mapayapang protesta, ang Marcha ng Asin. Noong Marso 12, 1930 naglakad siya kasama ang 78 kasamahan mula sa Sabarmati Ashram patungong Dagat Arabia. Habang mabagal na sumusulong ang 300 at 70 na prosesyon sa mga nayon ng Gujarat, lalong sinusubaybayan, kinukunan at pinagmamasdan ito ng mundo. Tahimik na sumusulong sina Gandhi at dumarami ang kanilang kasamahan bawat hakbang. Libo-libong mga magsasaka, intelektual at manggagawa ang sumasama sa prosesyon.
Pagkatapos ng 24 na araw ng paglalakad, narating nila ang dagat at si Gandhi ay yumuko at pumulot ng asin. Maliit na kilos pero malaki ang simbolo dahil ilegal ang pagkuha ng asin na di binayaran ng buwis. Ang marcha ang nagpasimula ng daan-daang katulad na kilos sa bansa. Nagsimula ring gumawa at magbenta ng asin ang mga tao. Sa pagsuway sa mga batas ng Britanya, matindi ang naging tugon ng kolonyal na pamahalaan. Mahigit 60,000 katao ang inaresto at si Gandhi ay ipinakulong, kung saan siya ay mananatili ng 9 na buwan. Naitanim na ang binhi sa India. Malaking pagbabago ang marcha ng asin na ito. Patunay na kayang baguhin ng mapayapang paraan ang malalakas na kapangyarihan ay isang pangyayaring pumukaw sa mundo. Sa usaping Indian, pinatitibay nito ang pagkakaisa ng kilusang nagsusulong ng kalayaan at itinutulak ang Imperyong British na makipag-usap. Minsan, sapat na ang isang simpleng bagay, isang marcha, isang dakok ng asin at isang taong bayang hindi nakakalimot sa lasa ng kalayaan. Mula noong marcha ng asin na iyon, halos isang siglo na ang lumipas. At karamihan sa mga bansa sa mundo ngayon ay tinatamaan ng isang suliranin. Bago ito lumitaw sa lipunang konsumidor, kung saan ang kompetisyon ay nagtutulak sa mga industrialista na humanap ng paraan para mas marami tayong bilhin. Ginagawa pa nilang bihag at umaasa ang mamimili, kahit magkasakit pa, para lang dito. At para mapalago ang voluntaryong pagkaalipin, walang hihigit sa asukal, mapasukros, glucose, fructose, corn syrup, maltodextrin, o nakatagong lactose. Ayon sa Pandaigdigang Organisasyon sa Kalusugan, ang sobra nating pagkonsumo ng free sugar na idinadagdag sa processed na pagkain ay malaking sanhi ng pandemya, ng diabetes, labis na katabaan at mga sakit sa puso. Sa kasalukuyan, mahigit 2 bilyong tao sa mundo ay overweight. Kapag sinamahan pa ng labis na pag-upo o hindi paggalaw, ang sobrang timbang na ito ay nagdudulot ng iba't ibang sakit, kabilang na ang type 2 na diabetes. Dahil sa madalas na pagkalantad sa sobrang asukal, napapagod ang lapay na gumagawa ng insulin na nagkokontrol sa asukal sa katawan. At ang mga epekto ng pagkawala ng bisa nito ay kasing seryoso at marami. Mahirap pagalingin ang sugat, problema sa paningin, pagkasira ng bato, atake sa puso o stroke. Masama pa, pinalalala ng diabetes ang uhaw at gutom, isang walang katapusang masamang siklo. Ang mga gastusin dahil sa mga sakit na ito, na madalas tumatama sa pinakamahihirap sa mayayamang bansa, ay umaabot sa bilyon-bilyong dolyar taon-taon. Sa mas maliit na sukat, ang asin ay nagdudulot din ng pinsala para sa karamihan sa atin. Ginagawa ng ating mga bato ang kanilang tungkulin at inaalis ang sobrang asin ng walang reklamo. Ngunit ang mga may alta presyon, matatanda, may sakit sa bato o puso, ay dahan-dahang nasisira ang cardiovascular system bawat taon. Kapag sobra ang alat at hindi kayang alisin ng bato ang asin, naiipon ang tubig, tumataas ang presyo ng dugo at nasisira ang daluyan ng dugo. Kailangang mas malakas ang tibok ng puso para dumaloy ang dugo sa katawan. Kung alam natin ito, maiisip nating simple lang ang solusyon. Bawasan ang asin at asukal. Pero nakakalimutan natin na ang 2 puting pulbos na ito, na dati bihira at ngayon ay sagana na, ay may espesyal na pwesto sa ating mga pagnanasa. Nilagay na ito sa ating utak dahil sa ebolusyon at pinalala ng malalaking gastos sa marketing ng mga industriya na ginagamit ang ating pagnanasa. 2 elemento, isa mula sa karagatan at natuyong dagat na naglalahad ng mabagal na kasaysayan ng deposito, at isa mula sa dagta na nagiging kristal. Tungkol ito sa buhay, kasaysayan, minsan malagim, at paano sila gumagana. Patunay na ang pambihira ay nasa simpleng bahagi ng araw-araw. 2 bagay sa inyong kabinet, bahagi ng makasaysayang kwento na sana ay nagustuhan ninyo.